Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, at sa Kristo, ang anak niya, at Panginoon. Sa iwan ng Espiritu Santo, pinanganak ni Birhen Maria, nagdusa sa hamon ni Poncio Pilato, pinako sa krus ng matay at ulibig, buwa sa dahon ng matay, tagatong araw inabuhay na muli, umakyat sa langit at makatulog sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Mula roon kaparito ang buwan ng buhay at patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia ng pangkalahatan, sa kapulungan ng mga taong binalag ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay ng hanggan. Bigyan natin bago pangarap himang 88, aking mga madayusan. 88.
Isang pagbati sa ating pong lahat on behalf sa gawain ng Diyos sa Florida Blanca, Pampanga, ang Providence of God Church, Florida Blanca. Kami po ay bumabati sa inyo. Maraming salamat for welcoming us. Ano po? Kami ay tunay na nakikinabang sa mga ganitong fellowship. Nakikinabang po kami kapag nakakita kami ng mga ganitong care, encouragement na narinig po namin galing sa inyo po, sa iglesia nyo. Kasalukuyan ay nakaranas tayo ng tinatawag na global crisis. Global crisis sa fuel supplies dahil sa gulo po sa Middle East. Ang gulong naranasan ngayon ay ramdam o apektado hindi lang ng mga nasa Middle East, maging tayo sa Pilipinas. Aminin man natin ang hindi. Latest diesel price last Monday sa amin ay nasa 48 pesos per liter lamang. Ilang araw lang lumipas, bumubukada nito sa 75 pesos. From 47 in just a matter of 5 days, lumubo ng 75 pesos. Ganun kabilis. Ganun ka lala ang epekto dala ng gera sa Middle East. At siguro para sa mga commuters o hindi naman gumagamit siguro ng motor o sasakyan, not-a-big deal ito. Hindi big deal ito. Subalit tandaan natin ang immediate effect nito sa ordinaryong pamilyang Pilipino, asahan ng pagtaas ng pamasahe, asahan ng pagtaas ng bilihin sa palengke. So in short, this is really a big deal. Hindi rin natin makakalimutan ang napakahirap na taon ng 2020, ang panahon ng COVID-19 pandemic. Ang yugto na ito ay kasaysayan, ang yugto na ito sa kasaysayan ay nagdulot ng matinding takot sa buong mundo. Maraming namatay, maraming nalugi, maraming negosyo ang nagsara. At hindi lamang ito, nakita natin bilang health crisis na ito. Isang massive disruption sa global economy. Mapasanggol man, mapamatanda, mahirap man o mayaman, lahat ay naapektuhan at naging biktima nito. Kung ang sigalot sa Middle East ay confined lamang sa Middle East at ang COVID naman ay global, at ito nga ay pandaigdigan crisis, and speaking of crisis or speaking of crisis, fresh pa sa aking memorya, kahit nasa line of 40s na ako, lumaki ako sa isang lugar kung saan during those years, 1980 to 1990, sariwa pa sa aking isip ngayon, ang naranasan naming krisis. Hindi problema ng presyo ng gasolina, hindi problema patungkol sa COVID-19 vaccine. Ang problema direktang naranasan namin ay usapin ng seguridad o buhay namin. An issue of life and death. Kung sa ibang panahon ay iniisip lamang ng mga tao kung paano makabili ng gasolina, ang problema namin noon sa lugar na tinatawag ng media noon at ng mga taga-Maynila, sapagkat ako ay taong probinsya, ang tawag nila sa lugar namin, the land of no return. Ito yung isla ng Basilan. Ako ay lumaki sa Basilan. Ang lugar na kilala dahil sa presensya ng mga terorista, Abu Sayyaf. Sa panahon ngayon, iniisip namin kung paano kami makalakad, makapunta sa daan ng normal. Mamuhay ng normal. Paano makatulog sa mahimbing na gabi? Yan yung mga iniisip namin. Paano makalakad sa daan ng normal na hindi kinakabahan? Na baka masabugan na lang bigla ng bomba
Sistema pa rin ng mga rebelde ng Hosea. Traumatic para sa isang elementary student na makakita ng mga bangkay ng mga biktima ng karahasan na literal na mga pugot na ulo. Pero I'm so sorry. Sabog-sabog ang mga katawan, literal. Dahil sa bombang pinapasabog ng mga teroristang Abu Sayyaf. Kung sa media, sa normal na pagbabalita, sa normal na pagtawag ng iba, ito isang matinding krisis na dulot ng kapabayaan ng gobyerno, kapabayaan ng pamahalaan, o di kaya kapag may nakaranas tayo ng mga malalagim na sirkumstansya, kung tayo ay nakapanood o nakarinig ng mga matinding trahedya, madalas ang tawag nila dito ay krisis o aksidente. Subalit, ang tawag ng iglesia dito ay providensya. Providensya. Kung may mga krisis man tayong naranasan, ang tawag natin ay providensya. Kung may mga trahedya o na nangyayari sa mga balita na papakinggan natin, sa kanila ang interpretasyon, ang tawag nila ay aksidente, ang tawag natin ay providensya. Sapagkat providence, by its definition, it is the superintending work of God in the human history. It is the divine hands of God moving and working in the history of His creation. Whether inside of the church or outside of the church, yan ang providensya ng Diyos. He sustains everything, all for the good of His chosen people, ultimately all for the glory of God. At sapat ito para itama ang sino mang Kristiyano o kahit sa iglesia, tigmat pa rin sa kahinaan o expose pa rin sa matitinding problema. Pagsubok, suliranin o trahedya. Tignan natin ang mga suliranin na ito sa konteksto ng providensya ng Diyos. Na nariyan pa rin ang makapangyarihan na kamay ng Diyos at ang isang hamon para sa ating mga Kristiyano at iglesia na patuloy na binabayo ng mga matatinding pagsubok. Ang panawagan sa atin, hindi magtiwala ka sa sarili mo. Hindi ganon. Magtiwala ka sa kakayahan mo. Hindi rin ganyan. O di kaya sa usapin mo sa iglesia, magtiwala ka sa mga leader mo. Magtiwala ka sa mga nakatanda sa isa iglesia. Magtiwala ka sa resources ng iglesia. Magandang pakinggan ito. Subalit ang unang-unang panawagan sa bawat Kristiyano at iglesia ay hindi ang panatilihin niyo ang tiwala sa iyong sarili o sa ibang tao. Ang panawagan sa atin ay maging tapat kayo. Be faithful. Madalas natin naririnig ito. Sa malamang ordinary ko na lang ito sa atin. But the Word of God is constantly reminding us to be faithful. At dito tayo darating sa teksto natin. Revelation chapter 2 verses 8 to 11. Revelation chapter 2 verses 8 to 11. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, kausap ng Jesucristo, si Juan. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian, sabi niya sa iglesia ng Smyrna, at ang iyong kalalitaan, ngunit ikaw man ay mayaman. Alam ko ang paninilang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ng Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng diablo ang ilan sa inyo, upang kayo'y masuko at magkaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay.
Verse 11, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Makinig daw. Sa mga inaambok na, kasi ito, oras de peligro to, alam ko. Alam ko yung feeling kapag ganitong mga oras. Sinasabi sa verse 11, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Sa puntong ito, ibubuod ko ang mensahe. Sa mensahe sa ganitong pangungusap, sermon title, Strive to be Faithful. Strive to be faithful. Pagsikapang maging tapat. At dalawang mahalagang aral po ang naisibahagi sa ating sa ito. Unang aral, faithfulness in the face of your adversaries. Faithfulness in the face of your adversaries. Katapatan sa harap ng mga kaalyado ng kadiliman. Ito mismo ang panawagan ng Panginoon sa iglesia ng Smyrna. Strive to be faithful. Strive to be faithful in spite or despite the attacks of your adversaries. At itong kalaban natin ay hindi tumutukoy lamang sa tao. Ito ay kampon ng diablo. At binanggit ito sa talatang siyam, alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong kalamitaan o pagiging mahirap o dukha, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang malililang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila isang sinagoga ng Satanas. Kapatid, itong mga taong itong mga taong ginagamit at gagamitin pa ng diablo ay realidad ito at nangyayari ito. Subalit ang sabi ni Jesus, maging tapat pa rin kayo, maging tapat pa rin daw tayo. Ito ay pagtawag sa bawat Kristiyano, sa bawat iglesia ng Diyos, na ihangad na maging tapat sa lahat ng panahon, manatiling tapat sa bawat panahon, pagsikapan natin mga kapatid na maging tapat. Because faithfulness is measured and tested not in times of comfort, but through sufferings, through afflictions. Ang katapatan ay sinusukat at sinusubok hindi sa panahon ng kaginhawaan, kundi sa gitna ng mga paghihirap. Kahit sa gitna ng kawalan ng namayapang pastor ng iyong iglesia, the message still is very clear to us and to you. The same message He has given, the same message ang binigay niya sa Church of Smyrna. Ang sabi niya, be faithful in the same manner. The Word of God is telling to be faithful. Maging tapat pa rin tayo. Ang katapatan ay sinusubok sa mga kapighatian. Isa sa mga makikita natin halimbawa dyan ay si Joseph. Sa Lumang Tipan, sa Genesis chapter 37 to 50, si Joseph ay ibinenta ng mga kapatid. Maling naparatangan sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Nakulong ng walang katarungan, ngunit nanatiling tapat siya sa Diyos. At sa kabila ng lahat ng ito, ano ang kanyang deklarasyon? Anong sinabi niya? God meant it for good. Nilayo ito ng Diyos para sa kabutihan. And this is exactly the definition of providence. Makikita natin sa theology ni Apostle Pablo sa Romans 8:28 at sa malamang pamilyar sa ating lahat ito. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag at insunod sa Kanyang layunin.
So bakit sinabi ni Paul na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti? Bakit? Because the believers in Rome, ang mga kapatid po doon sa Roma, and in this context, were tempted to think that God had abandoned them. Ang pakiramdam ng mga kapatid doon sa Roma, dahil sa mga persecutions na matitindi, dumarating problema sa kanilang iglesia, sa kanilang buhay. Pakiramdam nila ang Diyos ay malayo-malayo, ang Diyos ay wala na dito. Dahil sa paghihirap, pwedeng isipin, kung anak ako ng Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito? Lagi naman ako pumupunta sa iglesia. Miyembro naman ako ng iglesia. Kristiyano naman ako. Bakit ganito? Nangyayari pa rin ito, mga problema nito. Subalit ang sagot ni Paul sa verse 28, sinabi niya doon in English, we know. We know. At nalalaman natin. Hindi we hope. Hindi niya sinabing we hope. Sana. Kundi we know. And this is with certainty. Nalalaman natin na may kasiguraduhan na ang lahat ng mga bagay na nangyayari. Ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin. Another is because their suffering was not meaningless. The same is true with the church in Smyrna. Their suffering was not meaningless at nakikita ng Panginoong Jesus ang kanilang katapatan. Ano ang punto? May layunin ang Diyos sa bawat affliction. At para sa inyo dito sa iglesia, may layunin ang Diyos kung bakit kinuha si Pastor Fidel sa inyong iglesia. May layunin siya. At ang isang rason na maaaring kinuha siya sa inyo ay dahil gusto ng Diyos na mas palaguin, palagpin niyo pa ang inyong pagtitiwala sa Diyos na sa kanyang ginagawa sa personal man o sa buhay ng iglesia. At ito ang katotohanan. Duwala na ang pastor, pero narito si Jesus. Narito si Jesus, ang dakilang pastor. Narito si Jesus. Nung nawala si Pastor Fidel, ang unang inisip ko, paano na? Paano na ang mga plano namin? Sabi ko, Panginoon, siya ay regalo sa akin. Sapagkat halos once and twice a month ay narito siya sa iglesia sa Florida Blanca at walang pagrereklamong ng tuturo. At bukod tanging isang pastor na nakilala ko very down to earth na lingkod ng Diyos. Siya ay parang higit sa kaibigan ko. Siya ay parang tatay ko na at siya din ang parating nagtatanong, Pastor, kumusta ang gawain? Kumusta ang mga bata? Kumusta si Mrs.? Kumusta mga kapatiran natin? Ito yung mga pangungumusta na hindi ko na maririnig at hinahanap-hanap ko hanggang ngayon sa mga nagsasabing mga pastor sa kabila na kaibigan pero walang pangungumusta. At nawag ganito tayo na may nangungumusta pa rin sa inyo. Dahil mahal natin ang bawat gawain ng Diyos, lalo-lalo na sa iglesia ito. Pag dumarating siya sa amin, hindi mo mahalata na siya ay pastor. Dahil sa kanyang pananamit, at napakasimple at kapag may bit-bit siyang bag, pagbaba ng bus, nandun ako. Yung bag niya hindi yamanin na ba? Hindi yung mga malilita na may daladalang pera galing sa construction o whatsoever, yan yung pinag-uusapan ngayon. Walang ganun. Walang ganun mga maleta. Hindi mo siya makikita na may daladalang mga branded na traveling bags. Siguro baka nag-aaway sila lagi ni Ate Abby, ang bunso mo, ang
ginaganyan ako ng asawa. Baduhin mo naman, ayusin mo. Huwag yan ganun cool. Ano ba yun? Diba yung mga may asawa? Ang dala na minsan ay mga ordinaryong plastic, ordinaryong paper bags. At punit-punit pa nga. Minsan ordinaryong mga bayo. May dala mong sasakyan tapos parang ba ako nakipagsundo sa isang taong galing pa sa probinsya na parang, okay lang, pastor, kumusta ka? Pero ang saya-saya niya pa rin. Alam niyo ba ilang oras yung biyahe niya galing dito papunta sa Florida Blanca? Hindi pa natin bibilangin yung Lumban papuntang Tarlac, ha? Florida Blanca, Pampanga, ilang oras yan? 5 oras, 6 na oras, 7 oras. Pero pag nakita mo siya, at minsan nag-guilty ako dahil alam ko yung biyahe niya, tatanungin ko sa pastor, kumusta ka? Okay lang, pastor, okay lang. Parang, relax ka lang. Relax ka lang. Huwag magpanik. Gawain ng Panginoon ko. At minsan ako yung nahihiya. Minsan hindi ko na lang tinatanong kasi baka mamaya mapasya ko, mabalikan ako. Minsan pagka nagkakausap kami, pastor, paano? Ito yung plano natin, pupunta tayo doon. Pastor, medyo malayo yan. Sasabihan ka lang, pastor, walang malayo sa ministry. Talagang para kong sinasampal. Para akong binabatukan. Sabi niya, oo. Kasi simula nung hindi na ako nagsasabi ng malayo yung pastor. Kaya kapag may mga pag-uusap at plano kami, doon tayo pupunta. Sige mo, pastor, punta mo tayo. Nakita mo yung paglilingkod ng isang pastor na walang kaarte-arte sa buhay. At napakapalad niyo. Napakapalad niyo. At yung pagkawala niya, ay huwag mong isipin na yun ay trahedya. Sapagat ang kung ano man yung pinakita niya sa inyo kung paano paglingkuran ng Diyos, yun dapat ang gawin nyo. Yun dapat yung i-adapt nyo. Because for the longest years ay pinakita ni Pastor Peter, hindi man siya perfectong pastor. May mga kahinaan din yan. Pero alam natin, aminin man natin sa hindi, marami siyang magagandang bagay, magagandang ugali na pwede mong tignan at pwede mong gayahin. At hindi mo kailangan maging pastor para sabihin mo, maging katulad ako ni pastor. Tignan mo yung paglilingkod sa kapwa. At yung paglilingkod sa kapwa ay hindi mo kinakailangan maging pastor. Simpleng pangumusta, simpleng pag-abot ng pera. Hindi naman trabaho ng pastor yan eh. Trabaho ng bawat isa yan. At kapag ang lahat ng mga trabaho, lahat ng bagay, ay tila ba para bang dumidepende at dinidepende na lang natin sa pastor, kawawa naman yung pastor. Mabibigatan, magkakasakit, at kapag namatay, nga, paano yan? Wala na. Yan si Pastor Peter. At ako nakasama ko siya sa loob ng 2 taon at sobrang nasaktan ako. At alam kong di hamak na mas masakit at mas nasaktan ang iglesia ito. Sapagkat nakasama niyo siya 20, 30 years. 30 plus. Nung siya ay biglang namatay. Dahil alam ng iba na naging close ko si Pastor Fidel. Yun din ang araw na palapit na sa Pastor's Conference sa Cubao at lalo na ako. At halos lahat na nakausap ko doon sa Pastor, itong nakarang February lang, nakakilala ni Pastor Fidel. Ang kanilang mga sinasabi ay napakasimpleng tao niyan. Napakabait niyan. Hindi siya katulad
ng ibang mga pastor na nasa spotlight lagi. Hindi siya katulad ng mga pastor na nasa matataas na entablado. Nasa likuran lang siya lagi at nasa gilid-gilid lang si Pastor Fidel. Hindi dahil wala siyang may pakitang talino, hindi dahil bobo ang pastor, hindi dahil wala siyang alam-alam, wala siyang kaalam-alam na ituro ang doktrina ng biyaya kung anumang theology. Kundi dahil mas nais ng tutukan ang mas mahalaga sa kanya. Mas mahalaga sa kanya. Ang alin? Ang maging faithful sa pangaral o pagpapakain ng salita ng Diyos sa kanyang mismong tupa. Sa kanyang sariling iglesia. Mga miyembro niya. At sa ibang Reformed community ngayon, maraming mga kabataan, maraming mga new Reforming believers, o mga ibang mga kapatid sa reformasyon na masyadong fanatic sa mga almost equivalent to celebrity pastors na may mga malalaking pangalan sa community. Yung mga sikat, yung mga magagaling sa covenant theology. Yung mga nasa spotlight lagi. And these people or even some churches spend so much resources para lang makita at makipag-picture sa mga bigatin na ito. At hindi ko dinedemonize ang ministry nila at ang kanilang personalidad for clarification lang. You see, they are so fanatics, pero pagdating sa kanilang mga local elders, pagdating sa kanilang mga sariling pastor ng iglesia, ay madalas wala tayong pakialam. Bakit? Dahil masyado lang pamilyar ang ating mga pastor sa atin. Pero pagdating sa ibang mga pastor, dahil kilala sa community, all eyes, all ears, all hands ay naroon sa kanya. Pero pagdating sa kanilang mga sariling pastor sa sariling iglesia, na nagkakandatuba na sa pagministeryo sa kanila, nasupin sila ay nagkakasigit, ay nariyan si pastor, nagpipray sa kanila. Kapag may problema ang pamilya, problema sa pera, minsan kahit walang-wala na nga, ay hahanap pa ng paraan para may maiabot lang. Subalit sa kabila ng faithful shepherding ng pastor natin, madalas dead na tayo. Bakit? Pamilyar na masyado si pastor. Ordinaryo na lang siya sa paningin natin. And sa providensya ng Panginoon, soon to be, ay may itatayo, and God will raise an elder from this local church. And this is a great reminder. Maalala sa bawat isang mga miyembro, pangalagaan ng iyong pastor. Mag-isa lang yan, pag nagkasakit yan, minsan ang tumitingin dyan, misis lang. Pero kapag ilang miyembro yan, maraming nagkakasakit. Nandun yung bigat sa kanya. Pero para sa mga taga-Smyrna, hindi mga Kristiyano ang nagpapakita ng hindi maganda sa iglesia. Dito sa iglesia ng Smyrna, ang umaatake ay hindi galing sa loob, hindi galing sa labas. Ang kampo ng diablo, ang sinagoga ng Satanas. At sa kabila ng mga pag-atake na ito sa mga miyembro ng iglesia ng Smyrna, ang bili ng Panginoon sa kanila ay maging tapat kayo. Be faithful. Anong isang rason bakit kailangan natin pagtunan ng pansin mo? Hindi dahil hindi aksidente ang pagdurusa, hindi aksidente ang magiging mahirap katulad ng Smyrna. Pinahintulutan ng Diyos sa mga pagsubok na ito dahil ito ay kanyang sanctifying means of grace.
Ito ay kanyang instrumento sa kanyang providensya upang hubugin ang kanyang bayan, hubugin ang kanyang iglesia. Because God's providence is active. Hindi distant ang Diyos. Just like how Joseph perceived his circumstances, he came to conclusion by saying, "You meant evil, but God meant it for good." And so, brothers and sisters in the Lord, be faithful even in the face of adversaries. At dito ang Church of Smyrna, kung tutusin katulad ng Church of Ephesus, ay mayaman sa tinatawag na Roman Empire privileges. Kung ang Church of Ephesus ay historically considered to be the highly respected city dahil sentro sila ng commercial, ang Church of Smyrna ay considered to be the crown city. Obviously, itong dalawang iglesia na ito ay located sa pinaka-prominenteng location, prominenteng mga lugar na sakop ng Roman Empire. Meaning, very strategic ang kanilang lugar, ang kanilang iglesia. At di malayong maging masagana sila sa resources. O di kaya lahat ng miyembro ng iglesia ng Smyrna ay maaaring may mga magaganda at malalaking negosyo o kabuhayan. In short, nasa economic advantage ang kinatayuan ng iglesia na pwedeng makinabang ang mga miyembro. Ngunit, may isang bagay na nakakapagtaka sa obserbasyon ito. Tingnan niyo sa verse 9. Bakit sinabi ni Jesus dito, "I know your tribulation and your poverty, but you are rich." Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan o kahirapan sa buhay. Ngunit ikaw ay mayaman. So bakit sila naghihirap dito? Despite the fact na nandun sila sa pinaka-prominenteng lugar? Ang sagot ko ay dahil ang mga mananampalataya sa Smyrna ay target ng pangungutya at paninirang puri na galing sa labas. Ang mga Judaizers at ilang Hudyo sa lungsod na nagsimulang manira sa mga Kristiyano sa loob. Ang tawag ng mga scholar dito ay economic persecution. Sinisiraan sila kaya nawalan sila ng kabuhayan. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, "Oo, nakikita ko na kayo ay hikahos." And the very reason bakit sila naghihirap, dahil itong mga Hudyo ito na nasa labas na tinatawag na Jesucristo ng mga sinagoga ng Satanas ay panay yung pangungutya, paninirang puri sa kanila. Kaya nawalan sila ng trabaho. Para sa mga Kristiyano at para sa atin, mari tayong nakarelate sa usapin na ito dahil baka sabihin natin, simula na naging Kristiyano ako parang nawalan ako ng oportunidad na kumita. Simula na naging Kristiyano ako, parang nawalan ako ng privileges or opportunity na umangat sa buhay. Buti kaya sa mga nagne-negosyo, simula na naging Kristiyano ako ay kapansin-pansin na wala ang tsansa na kumita pa ng malaki. Dahil mas pinili kong magnegosyo ng marangal at hindi sumasabay sa iba na nanamantala o nanluloko. O di kaya kung ikaw ay empleyado, simula na naging Kristiyano ka ay nawala ang opportunity na ma-promote ka pa sa trabaho. Dahil mas pinili mong lumaban ng patas sa opisina at mas pinili mong maging Kristiyano at sumunod sa kalooban ng Diyos. O di kaya simula na naging bahagi ka ng iglesia, ay dahil sa mga responsibilidad mo sa iglesia ay pakiramdam mo ay tuluyan ka nang nawalan ng pag-asang umangat. Dahil mas pinili mong maglingkod sa Diyos sa iglesia. O di kaya baka ang iilan sa atin ay nakakarinig ng mga masasakit na salita galing sa ating mga kamag-anak o pamilya. Dahil imbes na tutukan ang pag-angat sa buhay, ay mas pinili natin maging kontento sa buhay at maglingkod sa iglesia. Ang mensahe sa atin ng Panginoon, be faithful
Sa sulat ni Cristo sa Iglesia sa Smyrna, makikita natin ang kanyang mensahe, hindi pangako ng kaginhawaan, kundi pagtitibay sa gitna ng matitinding pagdurusa. Dito ay pinapakita ng Panginoon na ang tunay na katapatan ay nakikita hindi sa panahon ng ginhawa, kundi sa panahon ng pag-uusig at pagbibira. Alam ni Jesus ang kanilang pagsuko. Kaya sabi niya sa verse 9, I know your afflictions. Alam niya ang kanilang kahirapan. At ang salitang poverty ay hindi lang magkakulangan, kundi lubos na pagigikahos. Ang uri ng kahirapan na walang maasahan, kundi awa lamang ng Diyos. Ngunit ang pagtaya ni Jesus ay nakakagulat. Sabi ni Yesu Kristo, yet you are rich. Iba ang sunatan ng Diyos. Maring wala silang pera, ari-arian o kapangyarihan sa mundo, ngunit taglay nila ang kayamanang espiritual na hindi mananakaw sa kanila. At para naman sa iba, ang kanilang turning point o breakthrough ay yung panahon na sila ay biglang yumaman simula na naging Kristiyano sila. Para sa ibang turning point ay nung sila ay sumampalataya kay Kristo sa kanilang conversion. Kaya yun ang pinaka-turning point sa kanila. Subalit ang sinasabi ni Kristo mismo sa mga taga-Smyrna, mayaman kayo sapagkat I am the first and the last, sa verse 8. I am the beginning and the end. At yan ang title mismo na binabanggit ni Prophet Isaiah sa Book of Isaiah. He's the first and the last, referring to Yahweh. Isaiah 44:6, thus says the Lord, I am the first and the last. Sa Biblia, walang sino man, walang propeta, hindi anghel ang tinatawag na first and last, maliban sa Diyos mismo. Ngunit sa Revelation chapter 2 verse 8, si Jesus mismo ang gumagamit ng titulong ito sa kanyang sarili. Anong ibig sabihin ito? Ang Diyos na nagsalita sa panahon ni Isaiah sa Old Testament period ay siya rin nagsasalita sa Smyrna. Si Kristo, si Yahweh. Dito naging matibay ang kayamanan ng Smyrna. Kaya sinasabi ng Panginoon Hesus Kristo, yet you are rich. Ang katapatan ay hindi base sa kaginhawaan, kundi sa katapatan, katangian ng Diyos. Katapatan ng Diyos. At ito yung mensahe natin kanina umaga kay Pastor Luther. God is faithful, yung mga nagkasulat. God is faithful to His covenant people. Hindi dahil kaya natin, kundi dahil the first and the last is with us. Kaya pumanatag tayo, maging tapat pa rin sa paglilingkod sa kabila ng mga pag-atake ng ibang tao sa atin. Sapagkat katulad ng title na inilahad ni Jesus, dahil sa umpisa ng iyong pananampalataya, sa iyong conversion, nariyan si Jesus. Nang matapos ang iyong pananampalataya at paglilingkod, nariyan si Jesus. At lahat ng mga pangyayari at mangyayari in between sa first and the last, nariyan pa rin si Jesus. Sa aking mga kapatid kay Kristo dito sa Tumban Reformed Baptist Church, the Lord's message is the same. Be faithful, for Christ is with you. Remain faithful. Even in the face of your pastor's death. Ito din ang mensahe ni Jesus sa Smyrna. Ano sabi niya? Sa verse 9, be faithful even unto death. Dito tayo darating sa pangalawang aral. Faithfulness in the face of death. Faithfulness in the face of death.
Kahit nagtitiwala tayo na kahit matitindi ang dumarating ng pagsubok sa atin sa buhay, sa iglesia pa o sa personal, sumasang-ayon tayo katulad ng sinabi ng aklat ng Hebreo that Jesus is the first and the last. Because He is indeed the author and finisher of our faith. Hebrews 12:2. Sa madaling salita mga kapatid, ang pananampalataya ng Kristiyano ay nagsisimula kay Kristo, lumalago sa pamamagitan ni Kristo, at natatapos ito kay Kristo, kaya Christ alone. Yan ang natutunan natin kanina sa solas. Kaya kahit ano man ang problema ang dinadanas natin ngayon, mga pag-uusig at pangungutya ng ibang mga tao, lalo na galing sa mga hindi Kristiyano, katulad ng encouragement ng Panginoon sa Kristo sa Church of Smyrna, sa verse 10, be faithful. Be faithful until when? Hanggang kailan ka maging faithful? Unto death. At ano ang pangako? Sa verse 10, and I will give you the crown of life. Ang totoo, ang Church of Smyrna is actually recognized as a church that is already faithful. Yet clarified dito at dinugtungan ni Jesus. Yes, you are faithful, but this time, be faithful even unto death. Hindi ka maging tapat sa paglilingkod ngayon lang dahil pagod sa iyo sitwasyon. Dahil meron na sagana ka. Ang sinasabi ni Jesucristo, patuloy kang maglingkod even unto death. Yan ang time frame ilagay ng Diyos dyan sa statement na yan. Yan yung time element. Mga kapatid, maging tapat tayo sa Diyos at sa kanyang iglesia hanggang sa kamatayan. And we honor the life of Pastor Fidel because indeed he faithfully served his Lord and Master Jesus Christ. Hindi lang sa umpisa, hindi lang sa kalagitnaan ng kanyang buhay, kundi kahit pa man hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ano nga uli ang sabi ni Pastor Fidel sa ospital? Ilang oras bago siya namatay? At alam ni Sister yan, dahil siya yung nandoon kay Pastor Fidel, ano sabi niya? Alam ko ang pangyayari ito dahil ito ay providensya ng Diyos. Ang tapang. This is exactly the kind of character, servanthood, courage, serving the Lord, even in the face of death. Ngayon wala na si Pastor Fidel. Babalik tayo sa sinabi ko. Kayahin mo yung tapang ng pastor natin. At yung challenge naman sa atin, huwag naman ikumpara si Pastor Fidel sa isa o sa bawat isa o sa ibang tao. At iba-iba ang talento, ang loob ng Diyos sa bawat kalalakihan. Yan ang klase ng lingkod ng Panginoon Hesus. Kahit pa man sa bigat ng pagsubok na kanyang naranasan, matapang pa rin niyang hinarap ang kanyang kalalagayan kahit ang kanyang kamatayan. Be faithful even unto death. Why? Verse 8 says, I am the first and the last. I am the finisher and the author and finisher of your faith. Wala kang talo dito. Akala mo lang natatalo ka. Wala kang talo dito. Masyado nang mahina yung iyong pagtitiwala sa Diyos. Masyado ka lang siguro nakatutok sa tao. Masyado ka lang nakatutok sa bateryan. Masyado ka lang nakatutok sa bagay-bagay. Itutok mo yung isip mo, yung buhay mo kay Jesucristo. At kanina sa ilan sila? 18 na individuals. And thank the Lord, 18 individuals. The deacons, the men,
took the time. We spent 2 hours. 2 hours and 3 hours siguro yun. Tinatanong ang bawat isa. Tinatanong yung mga kasama ko, totoo ba talaga naligtas ka? At ang kagandahan doon, tinutuwid. Yung tipong, ang tendency yung sagot mo, paano ka naligtas? Dahil tinanggap ko si Kristo. Magandang pakinggan yun. Pero ano yung clarification doon? Naligtas ka dahil kay Jesu Kristo. At kapag nakatutok ka doon sa ginawa mo, ang tendency ay mag-boast ka. Kaya dito pa lang sasalain. And praise the Lord. Kung tinanong ko yung mga deacons, kumusta? Praise the Lord, okay naman. Bakit natin ginagawa ito? To preserve the purity of the church. And in preparation of this covenant, in the Lord willing, we preserve and maintain the purity of a covenanted church. Hindi tayo magkaibigan, tayo kaibigan, pasok ka na. Wala nang interview, hindi pwede yun. Kaya mga kapatid, kung dalangin ko para sa iglesia nito, na wala man sa inyo si Pastor Fidel, ang inyong mahal na under-shepherd, hindi kailanman nawala ang dakilang pastor ng iglesia, ang ating Panginoong Jesucristo. At ito ang parehong bilin niya sa Smyrna noon at bilin niya rin sa inyo ngayon. Strive to be faithful even unto death. Bakit? Dahil ang pundasyon ng katapatan ng iglesia ay hindi ang presensya ng isang tao. Hindi ang presensya ni Jesucristo mismo. Sapagkat siya ang una at huli. Siya ang simula at ang wakas. He is the author and finisher of our faith. At kung siya ang una at huli, ibig sabihin siya ang kasama niyo nung simula, siya ang kasama niyo ngayon sa gitna ng pagdadalamhati dahil nawala yung pastor niyo, at siya rin ang kasama niyo hanggang sa wakas. Habang pinanatili niyang matatag ang inyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, maging tapat tayo. Hindi dahil madali ang panahon, kundi dahil tapat ang Diyos na kasama niyo sa gitna ng paghihirap ninyo. Kung paano nanatiling tapat si Pastor Fidel, even unto death, nawa ganoon din ang maging pagpapatuloy ng iglesia ito. Mananatiling matatag, mananatiling naglilingkod, at mananatiling nagtitiwala kay Kristo. Tayo po'y manalangin. O dakilan naming Diyos, aming Diyos na mahabagin, ang Diyos namin na mayaman sa awa. Salamat o Diyos dahil itong mga ginagawa namin ay hindi patungkol sa kagalingan namin o dahil magaling kami o dahil we are so clever. Wise kami. Hindi po, kundi dahil ito sa biyaya niyo lamang. At kami ay nagtatagumpay dahil nagtagumpay na si Yesu Cristo. At katulad ng mensahe niyo sa taga-Smyrna, tulungan kami o Diyos. Sa pamuhay namin, ang iyong mga salita, na dahil ikaw yung una at huli, you are the author and finisher of our faith. And so there is no reason for us to be dismayed, to be discouraged. Because truly, you are our sovereign God, and in your providence, ginagawa niyo po ang lahat para sa ikabubuti ng iyong iglesia. Maraming salamat sa inyo po mga salita. Ako kayo na puriyan at naghahari at patuloy na maghahari at maging tapat sa iglesia. Sa madalang sa iyong pangalan namin po Panginoon Jesus. Amen. Amen.
Tuloy mo tayong lahat sa ating bukas na pagawin. Ito sa ating kamay ng sa 171 ang pananaw. Ako'y manalangin, muli, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa iyo. Kung sa maraming pagkakataon kami ay tunay na nagkulang. Patawad o Diyos at dalangin namin na patuloy mo pasiglahin ang aming pananampalataya at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay kami magpapatuloy sa biyaya niyo lamang. Kaya panatilihin nawa ang bawat miyembro ng iglesia nito na magsumikap and strive to be faithful even unto death. Marami kaming mga natututunan sa buhay ni Pastor Fidel. At dalangin mo na sa biyaya niyo, sa tulong niyo, sa wisdom niyo, sa providensya niyo, ay lalo pang maging matibay ang iglesia nito. Dahil ang nagpapanatili at nagsusustain at nag-preserve nito ay hindi tao, hindi pastor, hindi kayo mismo, ang aming Panginoong Jesus. Manatilihin nawa biyaya ng Diyos, si Jesucristo kanyang pag-ibig at sa biyaya ng Ama, sa pakipagkaisa namin, fellowship with the Holy Spirit. Ang lahat sa pangalan ni Jesus ay magsabi ng Amen at Amen.